Karugtong po ito. Sabi po sa Christ is the mystery. Now the coming of the Lord is in mystery. So, ano raw ang coming ni Lord? Misteryo. Kaya kasi doon sa Revelation chapter 8, verse 1, ay hindi alam ng marami yun. Yun ang misteryo. Yung coming niya, merong half an hour silence. Kaya hindi alam na, maski mga anghel, hindi nila alam kung ano ang nagaganap. Pero sabi ng propeta, coming ni Lord yun. So misteryo. Bakit misteryo? Wala po kasing nakakaalam. Pag sinabing walang nakakaalam, sikreto, misteryo. So walang nakakaalam ng coming ni Lord. We don't know when He's coming. Hindi natin alam kung kailan, kung siya'y darating. How He's coming. But we know, He's coming. Ngayon, iyan po ang problema ng mga unbelievers, mga kapatid. Ang tao, naghihintay sila. Ngayon, yun ang mahirap. Naghihintay ka. Ang tanong, kailan? Di ba? So yun ang problema ng maraming mga naglilingkod sa Diyos. Alam nila, darating din si Lord. Kaya lang, paano nila malalaman? Ang Panginoon pati, sabi ng propeta, hindi na siya darating na katulad nung siya umalis. Hindi na siya yung gagamit ng katawan niya noon na may balbas. Hindi yun. Kasi ang propesiya, ang coming ni Lord sa mga tao. So, paano nila malalaman yan? Pero tayo, alam mo kung nandyan si Lord sa'yo. Kasi yun yung testimony ni Brother Felix. Makikita si Lord sa buhay mo eh. But yung testimony mo na hindi lang ikaw makakakita. Pati kapitbahay mo. Malalaman nila, iba ka. So, ngayon, paano ito malalaman ng mga unbelievers? Una, hindi naman sila predestinado. Paano silang bababaan? Hindi sila yung nasa propesiya na bababaan ni Lord kasi ang bababaan ni Lord nasa Son of David. Wala po ito sa dalawang sonship, sa Son of Man at Son of God. Ang bababaan ni Lord, Son of David, puro second coming ang tao. Nasa Son of God lang sila. Paano nila ngayon malalaman na nandun sa kanila dumating si Lord? Okay? Sabi niya, but we know He's coming. And so was all the mysteries of God waiting for this last day. Ngayon, sabi po ng Revelation 10:7, lahat ng misteryo na ilatag na, nahayag na. Wala na pong misteryo. Ibig sabihin, kung may misteryo pa sa atin, hindi pa buo. Pero ang lahat ng misteryo, sabi ng propeta, nahayag na. Okay? After it's already been completed, then He reveals, ayan. Kompleto na nga eh. So ang revelation, lahat ng dapat ihayag, nahayag na. At ito ay nasa aklat na ng propeta. At iyan po ang bawat pastor ng Third Coming, kanya-kanyang, kumbaga, sa isang hunting ground. Kumbaga, kaming mga pastor pumunta sa bundok para maghunting. Sa isang lugar na, sa bundok naman, iba-ibang hayop dyan. May usa, may baboy damo, may kung ano, may ano. Ngayon, depende na sa kung ano ang gusto mong hulihin. Kaya mga pastor, pag-hunting po yan. Kanya-kanyang huli. Ayun, kung ang mahuli mo, leon, matagal-tagal ang kain mo noon. So sabi rito, after it's already been completed, then He reveals. He shows what He's done. Ayan. So sa Revelation, yung lahat ng ginawa ni Lord, malalaman natin. Yung kanyang mga pinagdaanan,
Kasi ang ano naman ni Lord, magmula sa Old Testament, lahat ng nangyari doon, nangyari sa Second Testament at sa Huling Testamento, puro po lahat yan ay ano ni Lord. Lamang, hindi po si Lord ang mag-isang gumagawa niyan. Yung mga tao niya. Amen? So ginagamit lang sila ni Lord. Tulad natin dito, ginagamit lang tayo ni Lord. Okay? Sabi niya, who is this Melchizedek? And that's what the Bible has been. It has been a work of God that's been covered up. And it's been hid. Ano raw? Nakatago. Since the foundation of the world. And it's sevenfold mystery. And God promised in this day. Sa tagal ng panahon, more than 6,000 years ang lumipas. Na nakatago ang kumbaga misteryo. Maraming misteryo na hindi nalaman ng tao noon. Nakatago sa kanila. So ibig sabihin, mapalad yung pinagpahayagan ni Lord ngayon. Kasi sila noon, wala silang kapahayagan na katulad ng ngayon. Kasi sabi niya, and it's been hid since the foundation of the world. And it's sevenfold mystery. And God promised in this day. So hindi noon ang pangako niya. This day. At the age of this Laodicea church. Brother Branham ito. Laodicea. So sa panahon ng Brother Branham, ang pangako na maghahayag siya. Ang alin? Yung sevenfold mystery. Okay. He would take the mask of the whole thing and we could see it. So revelation po ito. Tatanggalin niya na yung mga kumbaga nakatago, yung mga nagmaskara. Kumbaga sa tao, pag nakamaskara, hindi mo makikita mukha. So, para makita, tanggalin. So, ganun din ang misteryong ito, ang mensahe na nakatago sa matagal na panahon, na pangako ng Panginoon, ngayon niya bubuksan. This day, sabi niya. Okay. And we could see, what a glorious thing. God and more masked in a pillar of fire. Ayan. So noon, nag-enmorph si Lord sa Old Testament ito, pillar of fire. Matindi po noong araw. Paano mo siya makakausap? Kung hindi ka naman talaga tao ng Diyos, mayroon lang kinakausap si Lord noong panahon na yun. At siya ay apoy. Haliging apoy sa Old Testament. Okay? God enmorphed in a man called Jesus. Okay, so second enmorph niya, nag-enmorph siya tao. So nakakausap na ang Diyos. Ang kagandahan kay Lord dahil siguro noon hindi siya makita ng tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, nag-enmorph siya tao. Okay. God enmorphed in His church. So matindi ito ngayon. Nag-enmorph si Lord. Noon, nag-enmorph siya sa single person, si Jesus Christ. Pero ngayon, God enmorph, sabi niya, in His church. So, many-membered body po ito. Hindi po ito iisa lang. Okay? So, ang enmorph ngayon ni Lord, hindi na katulad ng pillar of fire, hindi na rin singular, or yung mukha ni ano. Kaya nga ang coming ni Lord, paano nila ito malalaman? Ang nakakaalam lang, yung naniniwala sa propeta na nasa third coming. Kasi yung second coming, hindi sila naniniwala na nandito si Lord. Hello? Bakit? Kasi sabi ng ihahayag lang ito sa mga taong class na tao. Sabi niya. Okay? God above us, first coming, First Testament. Okay?
God above us, Old Testament. God with us, Second Testament. God in us, Third Testament. The condescending of God. Up there, holy, sa Old. Sa Old Testament, no one could touch Him. Wala. Okay? He settled upon the mountain. And even if an animal touched the mountain, had to die. So grabe ang Diyos nung araw. Kaya pala noong nakita ni Moses yung burning bush, pumunta siya ron. Sabi ng Diyos sa kanya, hubarin mo sapatos mo. Banal na lugar ito. Ibig sabihin, pwedeng patayin doon si Moses. Kasi napakabanal, ang matindi ang kabanalan ng Diyos. Kaya pala sabi ng Bible, nakakakilabot ang Diyos. Pero noon yon sa Old Testament. Pero nung nagkatawang tao na ang Diyos, hindi na siya kakilakilabot. Pero ngayong bumalik siya sa bumalik na siya sa sa liwanag sa apoy. Amen? So nakakakilabot ulit ngayon ang Diyos. Sabi niya. And then God come down and changed His tent. Yung persona niya nasa Second Testament. And He come down and live with us. Third coming na po ito. So si Jesus Christ, namumuhay siya ngayon sa believer. So yan ang wag nating aalisin sa ating isipan. Kaya nga yung sabi ko kanina, ano ang dapat mong ikatakot? Kung si Lord pala nandito na. Ano ang pangangailangan mo na hindi ibibigay ni Lord kung si Lord at ikaw ay iisa? Amen. So kaya nga yung mga Kristiyano puro takot, nag-aalala. Kanina nga narinig ko si Jackie sa si Faith. Ang libro ni Faith 7,000 plus. Magkano sa iyo, Brad? Korinte? 2,500. Libro lang ni Faith. 7,000 plus. Ang kuryente natin, more than 8,000. Hello? Plus tubig. Plus building. Sino magbabayad yan? Pero kung tayo puro takot, amen. So hindi yan dapat kinatatakutan kasi una, gawain ni Lord ito. Kanya ito. Di bahala si Lord nito. Amen. Sabi niya. And He come down and live with us. Become one of us. So ngayon po ito, naging isa na siya sa atin. Okay? And we held Him. Amen. Kasi pag nakipagkamay ka, si Lord ang kinamayan mo . Nagpainom ka ng tubig, si Lord ang pinainom mo. Nagpabaong ka ng aros kaldo, si Lord ang pinabaonan mo, Brother Badong. Kaya lang, sa susunod, ano na ang wag nang bito ka. Sa the bridge. But now, in this sevenfold book of seals of redemption, that the Lamb took within Himself, was the only one who could do it. Wala pong makakagawa noon, maliban sa Kanya. And He took it from the right hand of Him that sat upon a throne. Now to claim His redemptive, to claim His rights, to claim for me and you what He redeemed us from. So nakita niyo ba? Hindi po lahat tinubos. Meron lang tinubos si Lord. At mga piling-pili po yun. Kaya nga, yun ang, kung tayo po ay sigurado kang tinubos ka, itudo mo ang paglilingkod.
Kasi ayaw ni Lord yung hapyaw-hapyaw na paglilingkod. Kaya nga, hindi nyo na po ako masusubok. Pagdating sa paglilingkod, ay, kumbaga, buong buhay ko na. Inalay ko na dito sa gawain. Okay? So, awa naman ng Diyos. Buhay pa ako. Kasi po yung sabi ng propeta, pag lagi ka naka-duty, may pag-asa kang laging malakas. Mag-duty ka para malayo ka sa mga anumang karamdaman. Kasi ginagamit ka ni Lord eh. Paano kung nagpapahinga ka? Amen. So, gamitin mo kay Lord yung buhay mo para lalo kang bigyan ng Lord ng lakas. Amen? To claim for me and you what He redeemed us from. Back to everything that Adam lost in the garden. Oh! Ano sabi niya? Back to everything that Adam lost in the Garden of Eden. Ano ba nawala kay Adan? So, ibabalik ni Lord ito. Ano ba nawala kay Adan? Spoken word body. At higit sa lahat, yung eternal ni Adan. Kaya lahat ng mga isinisilang sa lupa, bunga ng kasalanan ni Adan at iba, wala pong eternal yan. Pero pwedeng mabalik. Kasi yung kamatayan ni Lord, ang trabaho niya, redemption, na yung kanyang mga pinili, ibalik sa dating kalagayan sa Eden. Ano yung kalagayan ni Adan? Spoken word body. Eternal. At nandoon yung 9 fruits of the Holy Spirit kay Adan noon. Mababalik yon. Amen. Okay. Sa akin nakabalik na eh. Brother Dick. Nakabalik na sa'yo? Back to everything that Adam lost in the Garden of Eden. He has redeemed us back to that. Oh. Ito po sinabing He has redeemed. Past tense po ito. Redeem. Back to that. So, ibinalik na tayo doon sa spoken word body. Nung namatay si Lord. So, ngayon lang ito natin na-realize. Pero totoo lang, tinubos tayo ni Lord para ibalik doon sa kalagayan na yon. Amen. Dito po sa the breachery. Sabi po rito. Notice, and is not revealed until, this book is not revealed until the church ages and denominational ages has run out. And there's time no more. It's only revealed after church ages and denominational ages has run out. So, kailan daw na-reveal ito? After the church ages. Ngayon, alam natin na ang propeta sa church ages, sa Laodicean, ang ating propeta. Pero na-reveal itong revelation natin ngayon, after. So, kaya hindi ito nagiging malinaw sa second coming. Kasi nasa church ages sila. Paano nang marireveal ito sa kanila? Ang revelation nitong nababasa natin, naririnig natin, after, ayaw naman nilang lumabas sa church ages. Second coming church ages po yan. Ngayon, paano nila ito maunawa? Ngayon, para makita din nila ito, iwanan muna nila ang church ages kasi ang kapahayagan nito, sabi niya, and it's not revealed until, okay, sabi niya, it's only revealed after church ages and denominational ages has run out. So after na po ng church ages, and church ages, ano po ito? Una, second coming ito, 8 day na po ito. Hindi po ito 7 day, 7th day. Ang revelation na ito, ngayong 8th day. Amen. Sabi niya, that's the reason the thing is
in such a scrapple tonight. See? They pick up a little doctrine and they run up here to one side and say, this is it. Ayun, hanggang doon na lang sila. Ito. Minabasa ko, ito na ito. Okay. Another one picks up another doctrine, runs up to the side and said, this is it. And each one builds a denomination. Ayan. Hindi nila namamalayan, nagdenomina na sila. Nasa denomination na sila. Kasi tingnan nyo, pagka po denomination, hindi nila magagawa itong ginagawa ng mga pastor na kasama natin. Kasi dito sa amin, walang leader. Ayun, halimbawa, pag may birthday ko dito, ako ang host. Birthday ko eh. Kung sino may gawain, siya yung host doon. Okay. So walang leader. Dahil ang leader namin dito, Holy Ghost. Pero sa denomination, meron silang mga puno-puno. At iyan po ang ayaw ng propeta. Denomination po yan na merong mga leader-leader. Merong kinikilalang mas mataas. Dito sa amin, wala ditong mataas. Pantay-pantay kami dito. At maging dito sa church, ako bilang tatay nyo, yun lang. Respeto. At si pastor din, respeto rin ang membro. Kasi hindi po tayo dito pataasan. Dito, katulad nga ngayon, sabi po ni Lord, kung gusto nyo maging mataas, kayong maglingkod. So, servant. Paano ka magiging mataas? I-servant ka. Katulad ngayon, Brother Badong, nakaupo ka lang, ako nagtatrabaho. Di ba? Kasi servant ako eh. Ikaw pala ang boss. Kaupo ka lang. So, wala ditong dapat na mataas. At si Lord, ayaw niya rin yung mataas. Mas maganda, kasi sabi nga ng prophet, the way to go up is to go down. Kung gusto mong maitaas ka, bumaba ka. Okay. And each one builds a denomination under it until we got hundreds of denominations. But still, in all of it, to see the confusion, the people are wondering, what is truth? Hanggang ngayon. If that isn't just the condition today. So, ayan po ang kalagayan nila ngayon na pag may nakaharap kang ang alam nila, truth na yung kanya. Hindi nila talaga alam ang truth. Dahil kung alam nila, dapat alam nila itong nalaman natin. Okay? But then, He promises that when the time has finished out, there will be the sounding of the seventh angel's voice, and then the book will be revealed. Tapos na po ito. Wala na nga yung propeta natin eh. Sino ba itong seventh angel? Brother Branham. So, wala na pong hidden. Wala nang misteryo. Ang ginagawa na lang namin ngayon, nandyan na sa aklat ng propeta. Hahanting na lang kami. Okay, so yung mga mahuhuli ng pastor, yun yung papakain sa inyo. Amen? Now, dito po sa what shall I do with Jesus called Christ? God's body, united as His bride. Ano raw? Yung katawan daw ng Diyos ay pinag-isa sa kanyang nobya. Being one. Yan po ang mabigat. Kaya nga yung, ulitin ko ito, yung takot, alisin nyo yan. Sa mga unbeliever po yan na okay? So, bakit alis ang takot? Ikaw at ang Diyos, isa. Being one. Him and Christ together. Okay. Ito mabigat. Him and Christ together is the Spirit working
in the flesh of the church. Oh. Ano sabi? Him and Christ, sabi niya, together is the Spirit working in the flesh of the church like it worked in the flesh of Jesus. Oh. Kung paanong nagtrabaho ang Holy Ghost kay Kristo, ganon din sa iglesia. O, kaya, ba't ka, minsan pagka nakakarinig pa ako ng negatibo, na nag-aalala, natatakot, sabi rito, kung paanong kumilos ang Diyos, ang Holy Ghost, kay Kristo, ganon na rin sa atin. Yung pagkilos niya noon kay Kristo, the same na pagkilos niya ngayon sa atin. Ayan. Ulitin ko pa sa. Him and Christ together is the Spirit working in the flesh of the church like it worked in the flesh of Jesus Christ. Oh yeah. Because it's part of His body. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. At tayo at si Kristo ay isa, sabi ito. Kaya kung paanong kumilos noon ang Holy Spirit kay Jesus Christ, yun ang ginagawa niya ngayon sa atin. Okay? It's part of His body. Not twain, hindi dalawa, but one. They are one. Husband and wife is no longer two, but one. And Christ and His body, is one. Christ and His body. At tayo po yung body. Christ is the head. Tayo yung body. Iisa lang yan. Kaya nga hindi pwede dito yung siraan mo si kapatid. Kasi pag siniraan mo si kapatid, si Lord ang sinisiraan mo. Sabi niya? And the same Spirit was in Christ, is in His bride. Ano? The same Spirit na kay Kristo ay nasa nobya. Kaya nga, kung ito po ay naintindihan ng iba, ng second coming, ang sarap sana ng pakiramdam nila. Biro mo ito? And the same Spirit was in Christ, is in His bride, in His body. Sino ang body? Tayo. Ano nandun sa body? Yung Spirit na nasa kay Kristo, nandun na sa katawan. At tayo po yung katawan. Amen. So, kaya nga, ingatan mo ang katawan ni Lord. Buti wala nagsigarilyo dito. Baka sa linggo na naman meron. Brother Dick. Baka sa linggo na naman. Sabi niya? That unites them together with all the Word and God living in there. Saan daw nakatira si Lord? Sa body. Ngayon, kung nandiyan pala si Lord sa body mo, ingatan mo yan. Baka dalhin mo yan sa tungitan. Dalhin mo yan sa pagmumura. Dalhin mo yan sa kung saan-saan. Nandiyan pala si Lord sa body mo. Kaya, ingat lagi. Katulad ng politika. Merong mga pastor pumasok sa politika. Naging senador pa. Tapos, ngayon, buong Pilipinas, pati na sa ibang bansa, tinatawag siyang Judas. Ngayon, kung Judas ang tatay, di kawawa ang mga anak nun. Di ba? Pag nakita ng mga kaklase yun, ng mga nag-aaral, sasabihin ng mga kaklase, anak ni Judas ito, Kawawa naman, nadamay ang mga anak. At pag nakita yung tatay nung Judas na ito yung tatay ni Judas. Amen. So, yan po ang
Nag-sharing kami ni Jackie kanina. Bakit nangyari yan? Kasi hindi sila nag-iingat. Mga lingkod sila ng Diyos, mga pastor sila, hindi sila nag-iingat. Eh lalo kung pastor ka, mag-iingat ka. Kaya nga ako dito, pagka Sabado, hindi mo ako mapapasok dito ng gabi kasi may mga babae dito. Diyan po ako maingat. Lumalayo ako sa babae. Kasi once na may galit sa akin, napicturan ako, ito na si pastor. Di ba? So, kaya, maski sa bahay, hindi ako basta-basta umano dyan sa mga babae tulog dyan. Mga anak ko. Anak ko yan. So, dapat sa isang lingkod ng Diyos, ingatan mo ang buhay mo. Amen. So, pero yung iba, hindi maingat. Sabi niya, and God living in there, Himself, manifesting it. Oh. So ang magpapakilo sa iyo ngayon, si Kristo sa buhay mo. Amen? Dito po sa Desperation 21. And now, the entire Holy Spirit visits the church. Oh, ano raw yung bumisita sa iglesia? The entire. Hindi po ito partial. The entire Holy Spirit visits the church. Anong ginawa? Making God in human flesh. Oh, paano yan? Pati ikaw pala, ang Diyos, nasa laman. Ginawa ng Diyos na pumasok sa laman. Human flesh. As He did before Sodom. Ayan. So yung ginawa niya, bago ang Sodoma, sinunog, nagpunta si Melchizedek kay Abraham. Winarningan si Abraham. So tayo rin, warning before judgment. So ang Holy Spirit na nakatira ngayon sa atin, siya yung laging nagpapaalala para pag dumating ang judgment, ligtas ka. Katulad ng ginawa ni Abraham. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Na pero mabuti nga kamo, pumunta si Lord kay Abraham eh. Kasi, mapapahamak si Lot. Kasi biro mo sabi ni Lord kay Abraham, susunugin ko ang Sodoma. Lord, nandun ang pamangkin ko. So mabuti, nagkausap sila ni Lord, nakipag-bargain si Abraham. Kaya lang, sabi ng anghel, magmadali kayo, tumakas na kayo. So tumakas sila, walang lilingon, lumingon yung asawa niya. Kaya minsan, brother buddy, yung mga babae, delikadong, baka laging lilingon yan. Kasi sabihin mo si misis mo, lingunan. Naiwan, naging asin. So hindi naligtas yung asawa ni Lot. Kasi palingon-lingon eh. Ngayon, ang hindi nila kasi naiisip na ang babae, isang tadyang lang. Huwag nating iparehas kayong mga babae, huwag niyo iparehas ang sarili niyo sa lalaki. Tadyang lang kayo. Siguro yung asawa ni Lot, masyado rin civilian spirit, naiwan. Sabi niya, the burning there, which was a type. Then Abraham, he appeared to him. Ayan. Okay. And all the things that he has done through the ages, in the church ages, he is now doing. So yung mga hindi nagawa noon ng Panginoon, ngayon niya ginagawa. Okay? Back to the Word, because the messages has to wind up in the interword. And in the last days, the seven seals being opened was to pick up
every struggle that's been left up in it, and make the whole thing in one great big body of the bride. That them who live back there was not perfect until this church be perfect. Oh. So malaki din ang pinapila natin mga kapatid. Yung mga nabuhay noon ng mga Kristiyano, ang perfection nila nakasalalay sa atin. Sabi po rito. Until this church be perfected. So sabi niya, that them who live back there was not perfect. Until this church ngayon be perfected. The bride group, ayan, in the last days, ano yung last days? Ngayon. Okay? To bring them in and all together be taken up. Oh. Sama-sama na, sabay-sabay na. Amen. Dito na po ako sa ano. Sa last part. Sabi po sa dito, sa the uniting time and sign. But when you become a real Christian, ayan, noon anyang kayo'y naging totoong Kristiyano, every moment you are wondering, na siguro na nung maging Kristiyano ka, marami kang mga bagay na na-amaze ka. Nagtatanong ka, sabi mo, am I pleasing my Lord? Okay. So pagka-Kristiyano ka na pala, ang lagi mong nasa isipan, nagtatanong ka, napapasaya ko kaya si Lord? Kasi mga kapatid, haharap tayo sa kanyang itanong mo, napapasaya ko ba si Lord? Kasi doon sa Hebrews 11:6, for without faith, you cannot please God. So ang trabaho natin dito, mapasaya si Lord. Napapasaya mo ba si Lord? Ayan po ang tanong. Am I pleasing my Lord? Napapasaya ko ba ang aking Panginoon? If I could hear Him from Him, it puts you on tension, put you on guard. That's what makes you what you are. So after all, tension is a blessing. It's just the way you're looking at it. It's just the way you're looking at it, sabi niya. If you just look the other side, there's no matter how thin you slice anything, you still got two sides. So ang tinutukoy po dito ng meron siyang nais na makita ng isang Kristiyano. Alam niyo si Pablo? Tingnan niyo po ang mga Bible character. Kung sino diyan ang pinakamaraming nagawa. Si Pablo. Pero sa tingin niya, parang kakaunti pa ang nagawa niya. Parang kulang. Si Pablo po yun. Sa dami na niyang nagawa, 6 times siyang nilatigo, pinarusahan. Magdamag 4 na araw siya sa nabagyo sa laot. Pero sa pakiramdam niya, kulang yung nagawa niya. Amen. Pero ang kagandahan kay Pablo, napasaya niya ang Diyos. So yan po ang dapat natin ngayong laging itatanong, napapasaya ko ba ang Diyos? Amen. Mapapasaya mo si Lord kapag tapat ka. Ang hinahanap ni Lord na lingkod, katapatan. Pag naging tapat ka. Kaya nga, nung araw, pag may hayo kami, pag ang usapan namin 8:00 at wala pa yung kasama ko, iniiwan ko yan. Kasi may usapan kami doon sa pupuntahan namin. May oras kaming pinag-usapan doon. Kaya pag hindi dumating agad yung si Brother Fidel, ilang beses ko iniwan yan. Maging si Fernando. Si Melchor. Pag dumating sila sa oras, alis na ako.
Kasi yung katapatan ang tinitingnan sa atin ni Lord. Kaya nga, 9:00 ang gawain. Darating ka, pasado na. O ay mamarkahan ka ni Lord yan. Kasi ang tinitingnan sa atin ni Lord, katapatan. Kaya nga dito, pagsapit ng 9:00, nandito na ako sa pulpito. O kaya kung sino magsa-Sunday school. Bakit? Kasi hindi po tayo naglilingkod kay pastor. Ako lingkod din ako, kaya kung anong oras ang duty ko, duty na ako. Amen? So tayo po dapat maging matapat tayo sa Panginoon. At alalahanin, ang mensahe ngayong gabi, andito po si Lord ngayon. Kasama mo. Paano mo ngayon i-deny? Paano ka makapagdadahilan kay Lord? Kasama mo si Lord. So ang gawin natin, maging matapat na lang tayo. Amen? God bless.